Opo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, binabati ka namin ng magandang umaga, nagpapasalamat kami sa muli, sa malakas na pangatawan na ipinagkakalabog sa bawat isa, may higit sa espiritual, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagpapuring awitin na nakarating sa iyong trono ng biyaya. Sa mga buhay na patotoo, nagbigay kalakasan ng aming pananampalataya. At sa pagkakaloob na ibinabalik mo sa amin ng mga milyon-milyon beses, O God, narito kami, mahal na Panginoon, sa dalangin ng mga pastor, Willis Rad Almeda, the end-time prophet of God, upang pakinggan muli ang iyong salita. Nasaga na nga kayo, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng karunungan, kaalaman, pangunawa, magandang panalita, na ihayag mo sa amin sa ikalalakas ng aming pananampalataya, at may pamuhay namin yung salita. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, unbelieving those cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Unang-una po ako ay nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Amen, praise the Lord. Doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Rad Almeda, the end-time prophet of living God. Amen, praise God. At di natin malilimutan mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin natin beloved assistant pastor Dina C. Almeda, maging sa punang mga anak, Apo Manugang, praise the Lord. Magandang umaga po sa dako po ng Rosario Batangas Outreach, sa ating beloved co-preachers, sa kanilang mga pamilya. Amen. Sa ating kamanggagawa sa Diyos, sa ating mga beloved instrumentalist choir, sa ating beloved youth choir, pioneers choir, adults choir, sa ating mga kapatid na patuloy na sumasamba ngayong overnight prayer, maging sa ating mga televiewer. Praise the Lord. Magandang umaga pong lahat sa inyo. Praise God. Amen. At magsabi yung praise the Lord. Amen. Naibigay ako sa ating pag-aaralan. Sudden destruction bring to everlasting punishment. Praise God. Anong ibig sabihin yan? Biglaang pagkahulog o pagka-distract. Magbibigay ng wala hanggan kaparusahan. Praise the Lord. Ating talakay mga minamahal, maraming tao ngayon, mga minamahal, na akala nila yung ang paglilingkod sa Diyos ay normal lang. Amen? Yung sasamba, magtatrabaho, tapos pag gusto sumamba, o pag ayaw sumamba. Amen? Kasi ang tao, mga minamahal, nakatutok sila sa bawat pangangailangan sa araw-araw. Doon sila nakatutok ang tao. Yung taong lumalakad, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang kanilang binabantayan, yung kanilang pangangailangan sa bawat oras. Doon sila nagugulumihanan. Doon sila nagkakaroon ng problema. Kaya kahit hindi maganda nagagawa ng tao, napapahamak. Amen? Pero ang anak ng Diyos, mga minamahal, wise. Amen? At magsabi, praise the Lord. Wise, ayaw magkasala. Amen? Kung dumating mang yung mga pagkakataon para subukan, iniiwasan pa rin. Humihingi pa rin ng tawad sa Diyos. Humihingi ng kalakasan sa Diyos. Amen? Kasi meron tao, mga minamahal, kahit Kristiyano na, nagagamit niya yung wise of the devil. Yung wise of the devil, mga minamahal, kasi pagka Kristiyano, kapwa Kristiyano, magtitiwala ka talaga, di ba? Pero nagagamit nila yung ibang Kristiyano. Nakaraan din sa amin yan, mga minamahal. Dumaan din sa amin yan. Napagbigyan din namin dahil wise of the devil ang kanyang ginamit. Ano yun? Kunyari, mabait. Amen. Masunurin. Puro pangako. Sabi nung sanlibutan, puro pangako, napapako naman.
Amen? Nangyari rin sa amin yan. Nakakaawa. Kasi yung paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal, hindi tayo nakatingin dito sa ibabaw ng daigdig. Hindi rito. Kasi kung dito ka nakatingin, sa ibabaw ng daigdig, may iwan ka sa rapture. Amen? Kasi sabi ng Biblia, huwag mong iibigin yung lahat ng bagay na narito sa daigdig. Huwag mo ibigin, iibigin mo ang Diyos. Kasi pag ang puso mo nandito sa bagay na material na nasa daigdig, mawawala ang kaligtasan mo. Amen? Ating basahin mga minamahal. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, 5:1 hanggang 3. Datapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. 2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magdanakaw sa gabi. 3, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Amen. Pagpalain natin dakilang Diyos ang kanyang salita. God bless you po. Ang sabi niya, datapuat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Bakit ganoon, mga minamahal? Yung tinutukoy ni Apostle Pablo. Kasi yung panahon, mga minamahal, nagbabago. Habang dumarating, tumatanda ang mundo, iba't iba ang nagaganap sa mundo. Kaya sabi niya, alam nyo ang nangyayari sa kapaligiran. Sa 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nangangakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Meaning, wala, bigla-bigla. Yung magnanakaw, tulog ka na, tsaka papasok. Amen? Bigla-bigla. Kaya nga tayo, mga minamahal, binabantayan natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Minsan bumabagsak, pero hindi papayag na nakadapa. Amen? Kinakailangan yung totoong Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, lahat may pagsubok. Pero huwag kang papayag na pabagsakin ka ng pagsubok. Amen? Amen? Kasi pag bumagsak ka sa pagsubok, hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Yung miracle na sinasabi. Amen? Ang makakakita ng miracle, yung nagtitiis hanggang sa wakas. Amen? Magkaroon ng kaligtasan. Nasa malalayong lugar tayo. Katulad ko nung araw, nung nasa malayong lugar ako, isa lang ang aking nasa kaisipan. Magtrabaho, pag-uwi, magpuri. Manalangin, magbasa ng Biblia. Wala pa tayong noon. Wala pa tayong webcast noon. Ang hirap, tatawag. Alam niyo po, ay 3 bundok yung aking nilalakad para lang makatawag at ma-receive ko yung letter ko. 1 beses sa 1 buwan, darating yung letter. Nangyari na nakalagpas na yung marami na naganap sa 1 buwan bago mabasa yung susunod na buwan. Huli ka na. Pero napakapalad ngayon ng mga tao. Maski tayo, mga minamahal, pinakamapalad tayo. Bakit? Kasi naabot natin kahit malayo yung ating kapatid, yung ating loved ones. Amen? Alam natin, halimbawa, aware ka sa loved ones mo, hindi mo alam kung ano nangyayari, binabantayan mo. Di ba? May cellphone. Amen? Magte-text ka lang, alam mo na. Amen? Bisa nahabag ka. Dahil hindi mo alam kung nakakasunod ba sa kalooban yung loved ones mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Alam nyo ba ang makapangyarihan yan? Para sumunod, kausapin mo ang Diyos. Amen? Lumuhod ka.
makipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas Kapitulo 17, versikulo 24. Pakibasa po itong Lucas. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Lucas, Kapitulo 17, sa talatang 24. Sapagkat gaya ng kidlat, napakislat buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagiliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayun din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Amen. Amen. Tignan niyo mga minamahal. Yung dos ng 1 Thessalonica 5:2, sapagkat kayo rin naman ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Paghalin tulad yan. Paghalin tulad sa pagdating ng Diyos na lahat ng tao ay makakaalam nito. Sapagkat, sabi ng Lucas, sapagkat gaya ng kidlat, pagkislap buhat sa isang panig na silong ng langit, ay magliliwanag hanggang sa kabilang panig sa silong ng langit. Gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Meaning, mga minamahal, walang ligtas pag dumating ang mahal na Panginoon. Lahat makakaalam. Amen? Amen? Kung nabalitaan niyo yung mga ilang araw na lumabas, panahon, nadadayain pa nila dahil ng satellite. Kung anong klaseng Diyos yung meron yung Hindu, yung mga India, maraming Diyos-Diyosan dyan eh. Sa China, ganun yung lalabas sa kanila. That is wrong. Amen? Lalabas ang mahal na Panginoon sa iisang itsura niya. Doon palang mahayag kung sino ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Marami nagsabi na hindi daw tagapagligtas ang mahal na Panginoon, Jesus. Yun ang kanilang pangunawa. Pero napakapalad natin mga minamahal. Sapagkat sabi ng 3, sapagkat sinasabi ng mga tao ay kapayapaan at katiwasayan kung magkagayon, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y kung hindi magkakatanan sa anumang paraan. Ganyan mangyari sa kanila. Ang kanila okay na. Yung pala hindi pa. Kaya ngayon nagbabantay ng kaligtasan. Hindi lang yung kanyang sariling binabantayan niya. Nagiging aware siya sa buong paligid, sa buong daigdig. Pinakikiramdaman niya kung anong nangyayari. Bagamat wala tayong pakialam sa nangyayari dyan. Basta mahalaga sa atin makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos. Makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero sinasabi ko mga minamahal, pakiramdaman natin ang nangyayari sa buong daigdig. Amen? Kasi malapit na ang oras. Kaya nga, ano sabi niya? Sudden destruction bring to everlasting punishment. Halimbawa, biglang dumating ang Diyos, di ka nakahanda. Nawala ka na. Nandun ka pala sa iyong ugali pang, tawag yan, mapagkunwari. Amen? Nandun ka sa ugali mong medyo nakagawa ka ng mapaglamang sa kapwa. Halimbawa, dumating sa ganung pangyayari ang mahal na Panginoon. Nandun ka sa kamunduhan, wala ka dun sa spiritual na buhay mo. Bagamat anak ka ng Diyos. Kasi hindi natin madadaya ang mahal na Panginoon. Amen? Yun yung judgment eh. Pag dumating yung araw na yun, dun makikilala kung ikaw o ako o tayong lahat ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung may iwan, meaning hindi nakalakad. Amen? Kasi naiwan sa rapture eh. Ang mararapture yung malinis ang heart, mind, walang kapintasan. Ano sabi? Perfect church. Di ba? Walang kulubot, walang kapintasan. Amen? Amen? Kundi banal. So paano ka magiging banal kung ikaw ay mismo
nagkaroon ng pandaraya, parang pandaraya na rin sa kapwa-tao. Paano? Amen? Hindi mo naman pwedeng i-justify yung sarili mo. Dahil ayun yung judgment. Mahal na Panginoon, lumakad ako sa iyong kalooban, naging matapat ako sa iyo. Nalangin ako sa may sakit ko magaling. Sumasamba ako lagi. Wednesday, Friday, Sunday, nandun, nag-aayuno ako. Inaiwa ka nga sa rapture. Paano yun? Amen? Doon ka ngayon magsisisi. Tapos na. Hintay mo na lang yung huhulihin kayo, puputulin ang ulo mo. Amen? Kaya bantayan natin. Huwag tayong papasilo sa ginagawa ni Satanas. Una, ito. Amen? Yan ang unang sandatan ni Satanas. Pag nakita ni Satanas, mahigpit ang pangangailangan mo rito, love na love mo to, gagamitin ni Satanas yan. Amen? Sabi ng mga pastor, Brother Boy, halika. Tawag ako dahil nagle-lance kami. No? Bakit po, nagtaka ko, bakit ako tinawag? Bakit po mahal pastor? Boy, kahit piso-piso, basta patungong langit. Amen? Amen? Meaning, wag mong ibigin yung bagay na nandito sa daigdig. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kasi sinisigurado ng ating beloved parents in the Lord na tayo makalakad sa kalooban ng Diyos. Tapos nung nagpaalam ako, nung sabi niya sa akin, Brother Boy, hindi naman ako nagsabi sa iyo mag full-time ka eh. Sabi ng mga pastor, ang ganda ng paliwanag ko. Hindi ako nagsabi sa iyo mag full-time ka. 3 times, inulit ko sa mga pastor yun. Ikatlo, sinabi niya, i-confirm mo sa Diyos. Paano ka mag-confirm sa Diyos ngayon? Mabigat yung pangangailangan na aking binitiwan. Sabi ko, mga pastor, ibig ko pong masuplayan yung needs ng aking mga anak, ng aking pamilya para makatapos sila ng pag-aaral. Tinanong ako dyan, anong mahalaga? Pag-aaral o salvation? Ano? Siyempre, salvation. Amen? Salvation. Bakit? Kasi pag may kaligtasan ka, yung karunungan, kaya mag-provide ang Diyos. Amen? Tinanong ako, di ako naman, hindi makaimik agad. Tapos may dumating, kinausap na ng mga pastor. Nawala na, pero nasa isip ko ang tanong. Sa Diyos ako nagtanong. Nag-ayuno ko, mga minamahal. Umabot ako ng 40 days ng ayun for the glory of God. Nung matapos, yung sa 30 days, sabi ng mga may vision ako sa 30 days hanggang 40 days. Sinasabi ko sa mga pastor, nangungusap ang mahal na Panginoon sa akin araw-araw tuwing 2:00 na madaling araw. Sinasabi ko sa mga pastor, sabi niya sa akin, anong sabi ng mahal na Panginoon? Parang idinodrawing ko sa mind niya. Kami lang dalawa doon sa sala, kinakausap niya ako. Ganon, every 2:00 madaling araw. Nung matapos yung ayun ng mga minamahal, nag-break ako. No? After 23 days yata, napunta na ako sa Bolinao. Sakit ng ganito ko dahil yung biniyahe namin, bako-bako. Sakit ng ganito ko. Tumatalbog yung tricycle. Malambot pa yung aking buto. After nan, bumalik ako sa pastoral, siguro naka5 buwan ako roon. Nung bumalik ako, lumapit ulit ako sa mga pastor. Anong sabi ng mga pastor? Kahit saan ka makarating, pag ginaganap mo ang kalooban ng Diyos, maliligtas ka. Hima? Kahit saan ka makarating. So meaning, mawala ka doon sa distraction ng salvation mo. Mawala ka sa wala hanggang kaparusahan. Amen? Kaya nga, pag-aralan natin mga minamahal yung ating nilalakaran. Pakibasa po, Lucas 21:34. Tingnan niyo mga minamahal. Ang pagpapaalala na sa atin ng ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, talatang 34. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Amen. Baka mga lugmok ang inyong mga puso
sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Saan tayo pinag-iingat? Yung katakawan di lang naman sa pagkain. Maging sa material. Amen. Maging yung mga bagay na maganda sa iyong mata na gusto mong bilhin. Amen. Ibig sabihin, huwag kang masyadong umibig sa material na bagay. Amen. Dahil pagka napunta ka roon sa katakawa at kalasingan, malasing ka sa magandang bagay eh. Oo. Hindi ka naman umiinom, pero sabik na sabik ka lagi sa mga ganung bagay na makabili. Bagong cellphone, ganun ba? Bagong sasakyan, bagong damit. Amen? Maraming ganun tao. Marami pa rin hanggang ngayon. Kaya anong sabi niya? Mag-ingat daw sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Delikado, di ba? Amen? Mamaya, over materialism ka na, hindi ka na nakakasamba. Doon na papasok yung destruction. Amen? Minsan, imbis na mapalugdan mo ang Diyos, hindi mo na mapalugdan. Naalala ko sinabi ng malapastor, kapag ikay matapat sa Diyos, yung kailangan mo, higit pa, idodoblehin sa iyo ng Diyos. Hindi mo pa ipinapanalangin, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Totoo yan. Totoo. Kaya nga mga minamahal, ingatan natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Huwag matitisod yung kapatid mo at huwag ka rin matitisod sa sarili mo. Amen? Alam mo ba paano matisod sa sarili mo? Alam niyo kung paano? Lagi naman ako nagtatapat eh. Lagi naman ako sumasamba. Nasa kabanalan naman ako. Bakit wala akong pagpapala? Natisod ka na sa sarili mo. Eh, imbis na sumamba, hindi na sumamba. Hala, samba naman ako ng samba, ganun din naman. Tingnan mo ha, kausap mo yung sarili mo ron. Amen? Hindi mo alam, sinusubukan ka ng Diyos kung hanggang saan ang pag-ibig mo sa Kanya. Ayaw kasi ng Diyos ibigin mo nandito talaga. Huwag mo ibigin yan, ibigin mo ang Diyos. Hayaan mo ang Diyos mag-provide ng iyong kailangan. Amen? Ang iwasan mo, yung ma-distract ka. Mabiglang kamatayan ng iyong spiritual. Iwasan mo yun. Iwasan natin. Amen? At magsabi, praise the Lord. 2 Peter chapter 3 verse 9 to 12. Tingnan niyo itong verse na ito mga minamahal. Pakibasa mo. Ikalawang Pedro. Kapitulo 3, 9 hanggang 12. Dito po sa aklat ng Kalawang Pedro, Kapitulo 3, talata 9 hanggang 12. sabi po dito, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Gis? Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay sa pagkamaawain. 12. Na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito ang sangkalangitan ay nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Amen? Hindi mapagpaliban.
Kung ang nangako ang Diyos na pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Amen? Pangako ng Diyos yun eh. Walang pangako ang Diyos na hindi niya tinutupad. Huwag lang nating unahan na gumawa tayo ng ating kapamaraanan, tapos pag hindi pinagpala, nagtatampo tayo sa Diyos. Naglulupay-pay tayo. Huwag po, ayaw natin ng Diyos ang gumawa. Amen? Nagaya naman papagpaliban na ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makipagsisi. Gusto niya kasi lahat maligtas. Amen? Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ito na yun. Kinakailangan magbantay tayo rito. O magnanakaw, mga minamahal, madaya eh. Dumarating na ikaw ay tulog na. Amen? Doon nakakalusot. Na ang sangkalangitan na araw na iyon ay mapaparam, kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay na sa langit ay mapupugdaw ng matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yaman ng lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ang pagkatawang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay pag makaaway? Tignan mo. Halimbawa mag-earn ka ng mas maraming properties. Halimbawa lang. Hindi ka namang uminit sa Diyos. Nanlamig ka palalo. May kaligtasan kaya yung ating napundar? May ligtas kaya tayo noon? Mas maganda, pinagpala ka na, mainit ka pa sa Diyos. At magsabi, praise the Lord. Yun ang maganda. Habang ikay pinagpapala, lalo ka magsumiksik sa Diyos. Amen? Huwag kang bibigay ng distansya. Huwag kang papayag na ang mahal na Panginoon medyo malayo sa iyo. Amen? Kinakailan, lalo kang lumapit. Amen? Kasi pag nagpupumilit ka na lumapit sa Diyos, nakikita ng Diyos yung eagerness mo na luwalhatiin siya. Amen? Tuloy-tuloy ang pagpapalang matatanggap natin. Ano sabi ng 2 Thessalonica 1:8? In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Amen? That obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Naman, isang kahindik-hindik na bagay. Apoy. Pakibasa po. 2 Thessalonica 1:8-9. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Pagpaparito siya upang luwalatiin ang kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsampalataya sa araw na iyon, sapagkat aming patutuo sa inyo ay pinaniniwalaan, yung patutuo ng ating mga apostol. Kaya nga, yung tao, kapag kahit na anak na ng Diyos pwedeng mawala sa kamay ng Diyos, pwedeng maagaw ni Satanas pag hindi maingat, pag di niya binabantayan. Madadamay siya rito sa 8 na to. Na maghihiganti sa hindi nakakilala sa Diyos sa kanila, kundi hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Masasama siya ron. Amen? Kaya kinakailangan ang Kristyano mainit. Kahit tinutuwid, nagpapakainit. Amen? Lalong umiyak sa Diyos. Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo yung problema ko. Amen? Nakakahiya naman. Anak mo ko. Amen? Kaya magkaroon tayo ng talagang sincerong prayer. Huwag tayo umasa doon sa sarili nating kaalaman, karunungan para masolve ang problema. Umasa tayo sa Diyos na bahala na siya sa problema natin. Amen? Kasi pag yung pag-asa mo na sa Diyos, mas malaki biyayang matatanggap mo.
Praise the Lord. Amen. Kailangan ka lang makaiwas tayo dun sa kapahamakan, dun sa sudden destruction. Marami Kristiyano hindi binabantayan yun. Oh. Pag wala ng Wednesday, wala pa ng Friday, wala pa ng Sunday. Amen. Puro na lang ang iniibig yung material na bagay, yung kakainin, yung ititinda, yung kikitain. Mali po. Amen. Pag nagmamatured ka na, kinakailangan lalo kang maging matalino sa salita ng Diyos. Amen? Lalo kang maging mas magaling sa kalaban natin. Kasi kaya yung iba, di patuloy magsamba. Wednesday Christian, Friday Christian, Sunday Christian. Bakit? Eto ang dahilan. Amen? Amen? Wala kaming kakainin eh. Pagtapat ka nga sa Diyos eh. Tama yung ibon, hindi pinabayaan ng Diyos. Nakakakain, nakakatuka. Amen? Ikaw pa kaya, tayo pa kaya na mga anak ng Diyos. At magsabi, praise the Lord. Matthew, Kapitulo 25, versikulo 16. Pakibasa po. At sundan ng John 5:29. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 25, sa talatang 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon, at ipinangalakal niya ang mga yaon. Mateo, Kapitulo 25, versikulo 16. 16. Sige. Sige. Talento ba yan? Opo. 25:16. Sige, basahin mo. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. Excuse me. Sorry ha. 25:46. Dito po sa 46. At ang mga ito ay mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan. Amen. Dapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Meaning mga minamahal, yung mga taong di naglilingkod sa Diyos, tuloy na sa walang hanggang kaparusahan. Tayo niligtas na tayo ng Diyos eh. Amen? Kaya lang tayo nawawala sa kamay ng Diyos, paminsan-minsan nagkukulang tayo. Kasi nakikita natin yung parang si Lot. Sabi ng wag lilingon, lumingon pa rin. Yung asawa ni Lot. Naalala niyo yung kayamanan niya roon. Amen? Minsan tayo naalala natin yung magandang buhay natin. Yung trabaho, yung pangangailangan natin, napapalingon tayo. Amen? Yung iba, paglingon, di na makabalik. Nako, nakakaawa ang salvation. Amen? Iba nating kapatid, Sunday Christian na lang. Kawawa naman, di nila alam kung anong magaganap, di ba? Pag nag-rapture, tanungin ka ng Diyos. Buti kung nasa ibang bansa eh. Nasa ibang bansa nga talaga nakatutok sa sa banal na gawain. Pagka-araw ng Wednesday, Friday, Sunday, nakatutok sila. Bakit? Mahal nila ang kaligtasan nila. At magsabi, praise the Lord. Alam niyo po at ang mga ito ay makaparoon ng walang hanggang kautusan, kaparusahan. Datapot, ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. Kaya kahit nandun tayo sa bahing dagat, sikapin natin maging matuwid sa mahal na Panginoon. Amen? Sa John 5:29, at magsisilabas sa mga magsisigawa ng mabuti. At sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa buhay na maguli sa mga paghatol. Doon mapunta yung mga gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Roma 2:7 po, pakihanda po. Pero yung mga anak ng Diyos, pag gumagawa, mag-rapture, sa pagkabuhay na maguli, makakasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Roma 2:7 po, pakibasa. At sundan ng awit 149, verse 7. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, talatang 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa
sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan nyo. Nagsisipagtiyaga. Amen. Pag may trials talaga magtiyaga ka, humingi ka sa Diyos ng tulong talaga. Kasi minsan, mga minamahal, yung pag nakita natin minsan yung isang pagkakataon na pwede tayong makakuha, ginagawa natin. Pero yun ay sarili mong kapasyahan, hindi galing sa Diyos. Kasi yung galing sa Diyos, tandaan nyo mga minamahal, good blessing. Good blessing. Amen? Walang sabit, kumbaga. Pagpapala talaga. Praise the Lord. Inantok na kaya? Maaga pa. Ganon talaga ang paglilingkod sa Diyos. May pagtitiis. May pagpipigil. Lalabanan mo lahat na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Awit po, 149:7 at 1 Corinthians 5:5. Lapit na po tayo magtapos. 2 talata na lang. Dito po sa Aklatang Awit, Kapitulo 149 sa talatang 7. Upang magsagawa ng pagiganti sa mga bansa at mga parusa sa mga bayan. Amen. Tingnan nyo. Parusahan po ng Diyos yung mga taong matigas ang ulo. Gaganti ang Diyos doon sa mga taong hindi nakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Kawawa naman. Kaya sabi ng 2 Thessalonica 1:8, in planning fire, taking vengeance on them. Kaya nakakatakot. Pag ikaw ay nahulog sa kamay ng Diyos, kawawa ka. Kaya ang tao, ang anak ng Diyos, mahulog sa kamay ng Diyos dahil di sa kanyang pagkakamali. Amen? Pero pag lumalakad siya na matuwid sa kalooban ng Diyos, di siya mahulog. Even though na may trial siya, hindi siya papayag mahulog sa kamay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. O, tinan mo. Yung tao pala ang makasalanan, mga manimahal, maging yung anak ng Diyos ang nawala sa mahal ng Panginoon. Bigay kay Satanas para sa ikawasak ng kanyang laman at upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Tinan niyo, mga minamahal. Hintayin pa ba natin mangyari sa atin yung ganon? Sa tamang pag naging matuwid tayo sa Diyos, may pagsubok pero may pagpapala. Amen? Ano yung point to remember? Kayo yung mga ingat, sabi ito yung sagot doon sa atin Kayo yung mga ingat, mga puyat, magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kailan kaya ang panahon. Kaya mapalad yung nag-overnight dahil alam nyo, ang pag-overnight, pampatibay ng faith. Amen? Amen? Bukod na nadagdagan ng faith, lumalakas. Praise the Lord. Sapagkat, isulat niya na Marcos 13:33. Sapagkat, ito naman, Mateo 24:24, pakibasa po. Huling talata. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 24, talatang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Amen. Tingnan nyo. Pati yung tayo iligaw ni Satanas. Amen? Mag-ingat tayo, mga minamahal. Pag-ingatan natin ang ating kaligtasan. Huwag tayong papayag na ma-catch tayo ni Taning. Ma-captured niya tayo sa ating yung pangangailangan na hindi dumating sa iyong prayer na ipuwersa mo na ikaw ang kumuha.
mahulog ka sa kamay ng Diyos. Amen? Alam mo, may pagkukulang ka. Sa kapatid mo, o kanino man, may ka lang dispensa. Harapin mo ang trials mo. Harapin mo yan. Hanggat tinatakbuhan mo yan, hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, nagmamalaki ka sa Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, may humility. Amen? Pasensya na po kayo. Marunong ka maghumingi ng dispensa. Praise the Lord. Amen? Kasi pag wala ka niyan, taas ang pride mo. Pag may pride ka, woo! Hila-hila ka ni Taning. Sa akin ka. Nandito ka sa gawain ng Diyos. Amen? Ang totoong anak ng Diyos, nababawasan ng pride. Amen? Nawawala. Bumababa. Hindi tumataas. Amen? Ang totoong anak ng Diyos, maging maingat. Di ba sabi sa Biblia, maging sa kasambayanan niya, sa pananampalataya, kinakailangan, lagi siya may pag-ibig. At magsabi, praise the Lord. Paano ka magkakaroon ng pag-ibig kung ikaw mismo, hindi mo ginagawa sa kapwa mo mananampalataya? Amen? Si merong Kristiyano na parang umiiwas siya rin sa kapatid niya, tinatakasan niya, parang ganon. Wala naman dapat takasan kung hindi ang kasalanan. Amen? Praise the Lord. Tayo lahat ba tumayo, mga minamahal? Awitan natin ating dakilang Diyos na buhay. Ay darating na sa huli tunog ng trumpeta at tayo kukunin niya. Amen. Hallelujah. Sa isang kisap mata. Amen. Praise the Lord. Kausapin natin ang mahal na Panginoon. Lalo sa ating mga problema, mga minamahal. Harapin natin ito, mga kapatid. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Yung pagpapakumbaba mo sa kapatid mo, sa Diyos mo ginagawa, hindi sa kapatid mo. Ang kaligtasan mo, ang iniingatan mo. Mga mahal nila Sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-isa ka na? Amen. Hallelujah. Konting panahon na lang to, mga minamahal. Konting panahon na lang. isang hiwaga, tiyak na magaganap, Jesus. mawawala Thank you, Lord, for loving us. ang Maraming salamat, kaisusa Panginoon, ay sa tumangga. katuwiran na nasa aming puso. Wala nang paghihirap, Paghihirap kaligtasan ay tiyak, ngunit kung may maiwan. Ano ang hinaharap? Magsisi, uli na. Sana'y di ka na pinanganak. Jesus. Hallelujah. Mayroong mga digma at kapikatian, hindi pa naranasan kailanman. Kapatid, konti-konti na lang to. Magaganap ang mga bagay nito sa isang iglap, sa isang kisapatan. Paano kung maiiwan ka? ibig Dahil sa hiya mo maiiwan ka. mundo. Dahil sa pagmamataas maiiwan ka. Hallelujah, hallelujah. Babalik
ano bang mangyari ay handa ka na. Jesus, how great the word. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay nga, handa ka na. Sa isang mata. Praise the Lord. Awitin natin lahat, mga minamahal. Di alam ang oras na ikaw'y magising. At ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga bahal nila sa buhay. Tila matagpuan, bakit ka kinabahan nang malaman mo Hallelujah. ka na. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap. Mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ay hinahanap? Magsisi, huli na. Sana ay hindi ka na ipinaganap. Mayroong mga digmaan at kabihatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao, at sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay babalik, ano bang mangyari ay Jesus, hold my faith. Hold on. mayroong mga ligmaan at kabighatan Give me strength, Spirit of you. na hindi mo nararanasan kailanman. Jesus. May mga laban kay Kristo, Touch our heart. iniligaw lahat ng Jesus. tao. Hallelujah. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Praise you. Si Jesus ay babalik, ano bang mangyari ay handa ka na. Give me praise you. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay ba handa ka na? Sa isang kisama mata. Give me praise you. God bless you. Mga minamahal, kung uunawain mo yung Tagalog na awitin na yan, nakahanda na ba tayo? Handa ka na bang humarap sa Diyos? Handa ka na bang marapture? Hallelujah. Napagsisihan mo na ba ang iyong mga ginawang pagkukulang sa Diyos? Sa iyong mga kapatid? Sa iyong loved ones? Napagsisihan mo na ba lahat? Kapag ka mag-Holy Supper, mga minamahal, mihingi ka ba ng tawad sa mga pagkukulang mo sa kapatid mo? Sabi mo ba, kapatid, patawarin mo ko sa pagkukulang ko sa iyo? Sabi mo ba yan sa iyong kapatid? Hallelujah!
Nabigkas mo ba ang pagpapakumbaba sa iyong mga labi na galing sa iyong puso? O tinitiis mo yan na sinasabi mo lamang sa Diyos na hindi mo ginagawa? Mga kapatid, hindi po. Habang lumalakad ang panahon, kinakailangan magkaroon ka ng pagpapakumbaba. Magkaroon ka ng pagpapakumbaba kahit kanino. Sumuko ka sa mahal na Panginoon. Kung ready ka sa rapture, lagi kang merong humility, pagpapakumbaba, pagpapasakop. Kasi kahit anong gawin natin, mga minamahal, pag wala yan sa iyong puso, kawawa ang iyong kaligtasan. Tayo dumalangin. Hingin mo sa Diyos, hingin mo, magpakumbaba ka sa Diyos. Hingin natin. Huwag tayo magmatigas sa Diyos. Hindi tayo matulungan pag tayo nagmamataas sa Diyos. Amen. O buti kilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, pagmamatigas ng aming damdamin sa aming kapwa mananampalataya, sa aming loved ones, sa bawat oras na aming ginagawa sa iyong paanan na hindi mo kinalugdan, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, pagmamatuwid namin sa aming sarili sa iyong harapan, sa aming kapwa, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tapos puso kami nagsisisi sa lahat ng mga pagkukulang niya na ikaw nakakita ng aming ginagawa sa araw-araw, Diyos. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Bigyan mo pa kami ng pagkakataon na makapaglingkod ng maayos sa iyo, malakas sa pangatawan sa bawat oras ng aming buhay, sa aming mga negosyo at pagtatrabaho, pag-aaral, O Diyos. Kung saan mo man kami gagamitin, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo kami at gamitin mo kami para sa iyong kalwalatian. Ang bawat isa sa amin narito, mahal na Panginoon, sa panganatdalangin ng mga pastor, ipagkaloob mo ang dalangin ng bawat isa, mahal na Panginoon. Ikaw nakakita ng kanilang pananalangin, O Diyos, ang kanilang mga problema, lutasin mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, una namin dalangin sa iyo, aming beloved pastor. Bigyan mo na iba yung kalakasan pisikal. Sa po ng kanyang mga anak, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, maging bansang Israel, O God. Bless them, O God. Pag-ingat ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, inangkin na namin tagumpay ng aming mga panalangin, aming mga spoken request na patagos na ikaw lang nakita sa aming puso, mahal na Panginoon, na aming panalangin araw at gabi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Patong po natin ating kamay sa ating ulo. Ipanalangin natin, cast out natin yung ating mga kahinaan, mga problema, mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. O buti kilang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus, demonyo mga pride, cast out in Jesus' name, hallelujah. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyo sakit sa puso, demonyong high blood, cast out on me, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, be healed, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Demonyo mga kainaan, cast out on me in Jesus' name. Demonyo mga kahirapan sa buhay, lumayas ka sa amin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Demons of doubt, sin, unbelief, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ever tumayo mga minamahal. Jump 3 times, shout with the voice of triumph. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po mga kapatid. Tayo tuloy-tuloy na sa ating closing prayer. Pangunahan tayo natin, beloved brother Romy Dapola. Praise God. Hallelujah. God bless you, beloved preacher, Brother Bergalingan. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pinalangin, hallelujah. Upo na kailan Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinkamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pangalangin namin, beloved pastor, ay pagpala mo magdamag ang panalangin, pinkamahal na Panginoon. Nung kung saan ay langis ang bawat yugto nito, o umpisa sa pupuring awitin namin inialay sa iyo mula J. Paul, patuloy sa siulumsong na awitin. Salamat po, pinkamahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ganun din ang mga nahayag niya patotoo
ng mga himala ay nahayag, mahal na Panginoon, ng mga dakila mong gawa. Ito'y malaking pagkapala sa aming spiritual na buhay. Hallelujah, ang kalakasan ng pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, maging ang mga ilang awit, tinapapuri ng inalay ng mga lingkod, tinakabastro ng biyaya, at ganoon din ang awitin ng bawat grupo, o umpisa sa awitin ng Children's Choir, Youth Choir, higit, Finance Choir. Muli kang kami sa aming kaligtaan. Salamat po pinakamal na Panginoon. Kagalakan namin ang madama yung banal na presensya, kalakasan namin pananampalataya. Salamat po pinakamal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din ang mga tapat ng mga anak ng kalooban, pasalamatan at higit. Ang inyong salita na sa umagang ito ay aming napag-aralan, napakinggan. Ang lahat ng ito ay aming may pamuhay. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pagpala mo kami lahat, mahal na Panginoon. Ikaw ang nagpagaling aming makaramdaman. Ikaw ang nagbago namin buhay. Ikaw ang nag-iingat sa amin sa lahat ng panahon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo ang masadakang ito sa araw ng bukas upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kalakasan pisikal, lalo higit ang espiritual. At sa umagang ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwian, mahal na Panginoon, pag-ingatan bawat sa amin. Atid mo maluhati sa kanyang tahanan na kami iligtasan na sa iyong pag-ingatan. Salamat na langin sa iyong mga pangalihang pangalan. Hallelujah. Praise the Lord.